Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espalom at yung lahat kinutunan para sa daily devotion na pinamagat ng kailan darating si Kristo. So yung concept natin ngayon is amillennialism. So yung Bible reading is Scripture, Revelation chapter 20 verse 1 to 7. Sinasabi na, "And I saw an angel coming down out of heaven, having the key to the abyss and holding in his hand a great chain. This is the dragon, that ancient serpent, who is the devil or Satan, and bound him for 1,000 years. He threw him into the abyss and locked and sealed it over him, to keep him from deceiving the nations anymore until 1,000 years were ended. After that, he must be set free for a short time. I saw a throne on which were seated those who had been given authority to judge, and I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony about Jesus and because of the word of God. They had not worshipped the beast or its image and had not received its mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with the Christ 1,000 years. This is the first resurrection. Blessed and holy are those who share in the first resurrection. The second death has no power over them, but they will be prize of God and of Christ and will reign with him for 1,000 years. When the 1,000 years are over, Satan will be released from his prison." So, may before po yung may tatlong nakalagay ito is premillennialism, amillennialism, and postmillennialism. So meaning na kunin natin yung million, no? So meaning 1,000 years mayroong isang taon na pagkahari ng Panginoong Jesucristo. Yung premillennialism, pag sinabing before, no? So pag sinabing sa amillennialism is no, and pag sinabing post, after. So sa premillennialism, naniniwala sila na in the future babalik ang Panginoon sa Kristo at magtatatag siya ng 1,000 taon na paghahari. Sa amillennialism naman, sinasabi na hindi literal ang 1,000 years. Meaning, yung time na Panginoon dumating na simula pa lang kay Jesus Christ. And sa postmillennialism, same lang sa amillennialism. So, yung teaching natin yan is number 1. Jesus will come back again. So, sinasabi dito na naniniwala mga Kristiyano na babalik si Jesus Christ sa huling panahon upang itaguyod ang kanyang kaharian at gawing tama ang lahat ng bagay. Ang kanyang pagbabalik ay isang pangako ng Diyos sa kanyang mga tagapagsunod. So, Jesus will come back soon. Will come back again. Number 2, the kingdom of God is a present reality. Meaning to say, ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang isang hinaharap ng pangako, kundi nararanasan na sa kasalukuyan. Sa pamagitan ng ating buhay at pananampalataya, ang kaharian ng Diyos ay nariyan na sa ating puso at sa ating pamumuhay. So, the kingdom of God is a present reality. And number 3 is, the kingdom of God is not a literal 1,000 years. So, sinasabi dito na ang isang taon na binabanggit sa Bible, Revelation 20, ay simbolitiko, hindi literal, no? Pinapakita nito ang tagumpay ni Jesus Christ sa kasalukuyan ay walang hanggan at patuloy sa lahat ng panahon. So, the kingdom of God is not a literal 1,000 years. So, bilang application po is number 1. Prepare your family for the coming of Jesus Christ. So, sinasabi dito na bilang mga magulang, bilang miyembro ng pamilya, dapat nating ituro at ipakita sa ating mga mahal sa buhay ang kahalaga ng pananampalataya at paghahanda para sa pagbabalik ni Jesus Christ, no? Halimbawa na nito siguro mayroong isang miyembro ng pamilya nyo, like father, na nagsama-sama ang pamilya sa gabi upang magdasal at pag-usapan yung mga aral ng Biblia bilang paghahanda at pagbabalik ni Jesus Christ. So, prepare your family for the coming of Jesus Christ. Number 2 is, disciple your children now or regret later. So, sinasabi ito na ang pagpapalaki sa mga anak, katulad natin ng mga anak, sa tamang pananampalataya at mga turo ni Jesus Christ ay mahalaga upang sila ay lumaki bilang mga matatag na Kristiyano.
kung hindi ito gagawin na maaga, may mahirap ito sa hinaharap. Example, ito yung isang magulang na nagsusuri ng Bible sa mga anak tuwing Sunday at nagkasagawa ng mga activity na nagtuturo ng mga Kristiyanong pagpapahalaga, no? So, disciple your children now or regret later. So, simula ngayon is i-disciple na natin yung kung may mga anak, disciple, is tayo mga anak, magtuturo natin sa ating mga kapatid o mga membro ng pamilya ang kahalagan ng Ebanghelyo ng Panginoon. Next, share the gospel to your friends with urgency and priority. So, sinasabi ito na pagpapahayag ng mabuting salita ng Panginoon ay hindi lang sa isang opsyon, kundi sa isang utos sa Jesus Christ. Dapat itong gawin ng may pagmamadali at prioridad dahil hindi natin alam kung kailan babalik si Jesus Christ. So, huwag natin sayangin ang ating time, no? Sa walang kwentang bagay. Halimbawa ito, no, may isang tao na nagpapatuloy na nagbabahagi sa kanya pananampalataya sa mga kaibigan, hindi nag-aalinlangan at walang iniiwasang pagkakataon dahil alam niyang mahalaga ang bawat sandali upang ipahayag ang Ebanghelyo ng Panginoon. So, don't waste our time. Let's share the gospel to our friends, to your friends with urgency and priority. So, ayun lang po yung ating daily devotion na may meron kayo, may share sa iba, share ang play sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.